Sa Punto de Vista, tatalakayin po ni Professor Antonio Contreras ang naranasan po nating matinding pagbaha kahapon dahil po sa bagyong Karina at Habagat. Professor. Marami sa atin. Hinagupit na naman tayo ng dupit ng kalikasan. Maraming lugar na naman ang binaha, dulot ng bagyong Karina. Sa totoo lang po, nakaalis na si bagyong Karina, ngunit ang hinihila naman nito ay isang mabagsik na habagat. Binaha ang maraming lugar. Nasalanta na naman ang kabuhayan ng maraming tao, mga bahay at ari-arian na naman ang nasira. Pinasok ng tubig. Marami na naman na nagtatanong, sino na naman na may kasalanan dito? Bakit tayo binabaha? Wala pong simpleng kasagutan itong mga tanong na ito. Sapagkat komplikado po ang ugat ng problema. Unahin natin ang pagkakalbo ng kagubatan. May mga lugar talaga na kaya binabaha ay dahil wala na pong gubat na pumipigil sa pagdausdos ng tubig. Lalo na kapag ikaw ay nasa Marikina River. Sapagkat alam naman natin, ang Marikina River, meron pa yung tinatawag na watershed, yung Upper Marikina River Basin, na kung saan naandun ang Masungi Reserve, na naging kontrobersyal. So kung patuloy natin nasisirain ang lugar na yan, ay patuloy din tayong makakatikim ng hagupit ng pagbaha. Ngunit hindi lamang yan. Naandyan din yung kasalanan ng mga maling disenyo ng urban development na kung saan na lang tayo nagtatayo ng bahay. Na yung mga dating mga daluyan ng tubig, mga estero, mga batis at ilog ay sinisemento na, ginagawa ng subdivision, ginagawa ng mall. Tuloy, wala nang ang tubig ay hindi na malayang nakakadaloy. At kapag sinimento po natin ang isang lugar, sa halip na yung ulan ay pumasok sa lupa at ma-absorb nito, nagkakaroon na po ng tinatawag na surface runoff. Isama na rin natin dyan ang masamang pag-uugali ng mga tao na kung saan-saan na lang tinatapon ng kanilang mga basura. Tuloy, nagbabara. Nagbabara sa mga kanal, nagbabara sa mga daluyan ng tubig. Yung iba nga, binara na ng mga buildings, yun naman, itong mga basura, nakakapalala pa sa pagkabara. So, kapag kaunti ang ulan, mabagal, bumaba ang tubig. Kapag malaki ang ulan, baha ang aabutin natin. Ngunit maliban dyan, meron ding papel na ginagampanan ang pagtaas ng level ng dagat. Yung sea level rise, gawa ng climate change, gawa ng global warming, na again may ugnay natin sa pagkaubos ng ating mga kagubatan. Sapagkat umiinit ang klima sapagkat napupuno na ng carbon ng ating atmosphere dahil wala nang sumisip-sip nito at wala nang mga vegetation. At may isa pang problema po pagdating mo sa isang metropolitan center katulad ng NCR. At ang tawag dito ay land subsidence. Ito po yung sa halip na yung dagat ang tumataas lang, bumababa din po ang ating mga lupain. Bakit? Sapagkat yung water table, yung aquifer po ay nauubos dahil dumadami yung mga sumisip-sip nito. Mga kabahayan, mga industriya. So, magkakasabay po ito. Dumadaos-dos ang tubig pababa dahil wala nang gubat. Ang mga lugar na dapat daluyan ng tubig ay binarahan na ng mga bahay at mga subdivision. Tapon na tayo ng tapon ng basura na siyang nagbabara sa mga estero at mga ilog. Umiinit ang klima dahil sa sobrang industrialisasyon at pagkaubos ng ating mga kagubatan at bumababa na ang ating mga lupa dahil bumabagsak ang aquifer. Nawawalan ng laman dahil nauubos yung tubig at sinisip-sip ng mga kabahayan at ng industriya. Komplikado ang problema. At komplikado din po ang solusyon. Pero actually simple lang. Gawin lang po natin ang tama. Ayusin natin ang pagpaplano ng ating mga human settlements. Huwag po tayong basta-basta na lang nagtatapon ng basura. At siguraduhin po natin ang ating kalikasan ay mapangalagaan natin.
Panghuli, marami nagtatanong, nakaka-epekto po ba yung mga reclamation na yan dyan sa Manila Bay? Posible. Sapagkat kapag pinababaw mo ang lupa, ang dagat dyan, sa halip na mabilis ang paglabas ng tubig, ay babalik uli yan. So, yan, isang konkretong pwedeng mabigyan kaagad ng solusyon. Tingnan kung totoo nga talagang nakakapagpapalala pa yan ng baha. At kung ganun na nangyari, gawa natin ang paraan in such a way na kahit magkaroon ng reklamasyon, ito ay hindi magkakaroon ng masamang epekto sa ating mga kalunsuran at mga pamayanan. So muli inuulit ko, komplikado ang problema. Komplikado ang solusyon. Pero nauwi lang yan sa iisang dapat gawin. Gawin natin ang tama. Yan lang ang aking punto de vista ngayong araw na to. Magandang umaga at balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Professor Antonio Contreras.